Nalasan ako. Pakitulong naman po sa akin. Dahil ito ay ayon sa kagustuhan ni Lola, susundin ko ang iyong kagustuhan. Aalis na ang flight ni Kapitan Chu. Alam ko na, pupunta na ako. Tandaan mo na, ang pangalan sa marriage contract mo ay Shenzhou. Ito ay para sa iyo bilang kabayaran. Sertipiko ng kasal. Saan galing ang sertipiko ng kasal na ito? Ano, may asawa na pala ako. Nasaan ang asawa ko? Yuyu, binabati kita sa pagtanggap ng titulong Best Flight Attendant of the Year. Maaari kang ma-promote bilang Senior Flight Attendant. Gusto rin niyang ma-promote bilang Senior Flight Attendant. Hindi kwalipikado. Dali, tingnan natin. Dumating na si Kapitan Chu. Ang lalaking ito, bakit parang pamilyar siya sa akin? Yuyu, kamusta ka na? Naakit ka ba sa kagandahan ni Kapitan Chu? Huwag kang magbiro. Hindi ko nga siya kilala. Hindi mo pa naririnig ang tungkol kay Kapitan Chu. Siya ang pinakamahusay na piloto ng Zinghang Airlines at ang CEO ng Zinghang Group. Pagkatapos ng taong ito, maaaring mamanahin na niya ang negosyo ng pamilya. Ganun pala, naiintindihan ko na. Pero babalaan kita. Ayaw ni Kapitan Chu na malapitan ng mga babae. Huwag mo siyang gagalitin. Narinig ko, noong nagpapalipad siya ng international flight, may isang flight attendant na naging malapit sa kanya. Kinabukasan, natanggal na ito sa trabaho. Ang lalaking ito, parang ang pamilyar ng mukha niya, ano? Naka-encounter ko na kaya siya noon. Captain Chu, patawad po. Hindi ko po sinasadya. Hello, Lola, bakit po? Hello, Zinghang. Nako, simula noong gabing iyon, lumipad ka na naman sa ibang bansa ng isang taon. Sa wakas, umuwi ka na rin. Tawagan mo na si Yuyu. Mag-date na kayo ni Yuyu. Dapat ninyong paglapitin ang inyong distansya. Lola, hindi po ako nagmamadali. Hindi ka nagmamadali pero ako, nagmamadali na. Gustong-gusto ko ng mayayakap na apo. Bilisan mo na, tawagan mo si Yuyu. Kung hindi, magugutom ako para sa'yo. Lola. Sige, tatawagan ko siya agad. May mga taong mapanlinlang na gustong akitin si Kapitan Chu, pero hindi man lang nilang tignan ang sarili nila kung karapat-dapat ba sila. Kanina, sinadya mo akong itulak. Sino ka ba? Ako ang asawa mo.
Shenzhou. Umuwi ka na galing sa business trip? Oo, libre ka ba mamayang gabi? Gusto kitang yayain sa hapunan. Libre ako mamayang gabi. Sige, mamaya na lang kita makikita. Alam kong naiinggit ka sa akin dahil nanalo ako ng award. Kung patas kang maglalaro, okay lang sa akin. Pero sana huwag kang gumawa ng anumang kaiya-hiya. Magandang binibini, magdi-dinner tayo. Bastos. Huwag ka nang magpanggap, madami na akong nakitang flight attendant na gaya mo. Mukhang inosente sa panlabas. Pero sa kalooban, may mga binabalak siguro, bitawan mo ako. Sige, hayop na babae. Kinagat mo ako. Papatayin kita. Sinasabi ko sa'yo, tumigil ka na. Ang lakas ng loob mong sirain ang magandang ginagawa ko. Gusto mo bang? Kapitan Chu. Anong ginagawa mo rito? Simula ngayon. Opisyal ka nang tinanggal ni Zinghang sa trabaho. Siya ang unang nanligaw sa akin. Kung gusto mong magpaalis, dapat mo ring paalisin siya. Wala akong alam ng buong kumpanyang Zinghang. Ikaw ang nanligaw kay Zinghang. Kung hindi mo magagawa. Manalo ng Employee of the Year. Nakaakit ang babaeng ito kay Principal Zhang. Suotin mo tong damit sa performance. Gusto mo bang makaakit ng lalaki? Oo naman. Sa tingin mo ba may papansin sa'yo? Huwag mo akong pagbintangan. Nakamit ko ang lahat ng ito sa sarili kong pagsusumikap. Akala mo ba kaya kung umalis ka na? Tatawagan ko ang mga gwardya kung hindi. Huwag. Kapitan Cho, aalis na po ako. Kapitan Cho, salamat po. Napakabait naman ni Kapitan Cho. Hindi pala siya kasing suplado ng sabi-sabi. Walang anuman. Xiao Yuyu. Tama po, Xiao Yuyu ang pangalan ko. Ang swerte naman, pareho pala ito sa pangalan ng asawa ko. Captain Chu, may problema po ba? May date po kasi ako ngayon sa asawa ko. Magtatanong lang sana ako, ano kaya ang mga gusto ng mga babae bilang regalo? Lumalabas na ang sikat at mayamang lalaking ito. May asawa na pala siya. Hindi ko rin alam kung sino talaga ang asawa niya. Pag binanggit lang ni Kapitan Zhou ang asawa niya, nagsisilaw ang mukha niya. Ang tanong ko, ang hirap bang sagutin? Madali lang. Walang babaeng ayaw sa bulaklak. Kapag sisanduan mo ang iyong asawa, palamutian mo ang passenger seat ng bulaklak, at maglagay ka pa ng ilang makinang na alahas. Tiyak na magugustuhan yan ng iyong asawa. Salamat sa iyo, mauuna na ako. Tatawagan ko siya. Pasensya na, sasagutin ko lang ang tawag. Okay. Yuyu, nasaan ka? May emergency meeting ng department. Dapat nandoon sa loob ng 10 minuto. Pumunta ka na rito. Sige po, papunta na ako. Magandang araw. Ang numero ng teleponong iyong tinawagan ay abala. Alright, pulong ng departamento, dadaluhan ko. Napakadelikado.
Kung hindi tayo nakaiwas, muntik na tayong matuklasan ng champagne na babaeng si Yuyu. Ano ba ang kinakatakutan mo? Dahil sa iyo kaya ako natanggal sa trabaho. Dapat mo akong bayaran ng maayos. Ang tanga mo. Ito ang telepono ni Yuyu. Yuyu, nakuha ko ang iyong telepono. Asawa ko ang tumatawag. Ituloy na natin. Sige. Halik kita. Huwag mong iwanan ng marka. Babalik ang asawa ko mamayang gabi. Hindi niya dapat ito makita. Uuwi ang asawa ko mamaya. Hindi niya dapat ito makita. Ang asawa ko. Nang ahas siyang makipag-affair ng palihim. Kapitan Cho, anong nangyari sa iyo? Ayos lang ako. Tapos na ang meeting. Nagmadali akong magpakasal noon, dahil gusto kong tuparin ang hiling ng lola ko. Ngayon, panahon na para magdiborsyo na ako. Ang kanyang bank card, hindi ko ito ginagalaw. Kaya ibabalik ko ito sa kanya ngayong gabi. Maliwanag naman na may date kami ngayong gabi, Kapitan Chu, tapos na akong mag-decorate. Ayon po sa inyong utos. Naghanda na po ako ng 2 latest na alahas galing sa Chanel. Halagang 2 milyon dolyar. May iba pa po ba kayong kailangan? Wala na po. Itapon mo na lahat ng regalo. Kapitan Chu, mag-ingat ka. Napakadelikado noon, bakit mo pa ako tinulungan? Ikaw ang pinakamagaling na kapitan ng Zinghang. Malaking abala kung masasaktan ka. Kaya mo bang tumayo? Kapitan Chu, ayos ka lang, buti naman. Sinabi ko sa'yo na itapon mo na lahat ng regalo. Hindi mo ba narinig? Itatapon ko na. Kapitan Chu, mukhang mamahalin ang mga regalong ito. Hindi ka ba naaawa na itatapon mo lang? Ang mga walang silbi ay dapat itapon. Dahil iniligtas mo ako, makukuha mo ang mga regalong ito. Hindi ko yan mga gamit. Hindi ko yan pwedeng tanggapin. Ang babaeng ito ay hindi si Kim. Xiao Yuyu, hindi ko akalain na kayang-kaya mong akitin si Kapitan Chu. Balang araw, mapapalayas mo rin siya sa pamilya Chu. Ito po ang buod ng gawain ngayong quarter. Sana'y marami pang tagumpay si Zinghang. Nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Kapitan Chu, may kailangan pa ba kayong idagdag? Wala na po. Maaari nang matapos ang kulong. Teka muna po, lahat. May ipapakita pa po ako sa inyo. Isang kawili-wiling video. Si Xiao Yuyu. Siyempre kilala ko siya. Dating kaklase ko siya. Pero pinalayas siya sa eskwelahan. Ang sabi, dahil sa pang-aakit niya ng mga lalaki.
Nako. Si Xiao Yuyu nga naman, talagang malandi. May boyfriend siya pero nakikipag-date pa rin siya sa ibang lalaki. Narinig ko, isa siyang hostess sa Zinghang. Ilang lalaki pa kaya ang mapapaamo niya? Mahirap ang buhay pag-ibig ni Xiao Yuyu. Iminumungkahi kong tanggalin na siya agad ni Zinghang. Nakaakit ang estudyanteng ito kay Zhang Yi. Suotin mo itong damit sa performance mo. Gusto mo bang akitin ang mga lalaki? Oo naman. Sino naman ang magkakagusto sa isang walang hiya? Ang mga ebidensyang ito ay hindi sapat para makasuhan ng empleyado ko. Siyempre, hindi lang yan. Ang totoo, may asawa na si Xiao Yuyu. Pero itinatago niya ito dahil gusto niyang maghanap ng mas mayamang asawa. Matagal na sigurong niloloko ng babaeng yan ang asawa niya. Yuyu, may asawa ka na pala. Oo naman. Kinapopootan ko ang mga babaeng malandi. Simula bukas, hindi ka na kailangang pumasok sa trabaho. Kapitan Chu, hindi gaya ng iniisip mo. Pakinggan mo ako. Sinibak ka na ni Kapitan Chu. Umalis ka na. Kapitan Chu, ito ang marriage certificate niya. Tapos nagsisinungaling pa rin siya. Paano nangyari ito? Pasensya na po, pasensya na po. Kapitan Chu, kahit nakasal na ako, hindi naman iyon makakaapekto sa trabaho ko. Tungkol naman sa video na iyon, kung mapatunayan kong inosente ako, magpapatuloy pa rin ba ako sa trabaho, di ba? Tungkol sa nangyari kahapon, nakuha ko na ang ebidensya. Bakit mo ako sinisiraan? Ikaw, ano-ano ba ang pinagsasabi mo? Kailan kita siniraan? Ang totoo niyan, binayaran ako. Para sadyang suran si Xiao Yuyu. Tama, binayaran ako ng isang tao. Shen Kang ang pangalan niya. Shen Kang, gusto kong makipagkompetensya ng patas kay Xiao Yuyu. Paano mo nagawang gumamit ng ganoong kabulokang paraan ng palihim? Kapitan Chu, ipinadala sa akin ni Shen Kang ang bidyong ito. Hindi ko talaga alam na ganoon pala siya. Niloloko rin pala niya ako. Sinamahan mo si Zinghang na maalis sa pwesto. Ihahabla kita dahil sa paninirang puri. Nagsumbong na ako sa pulis. Para kay Lin Shuiying. Magtala ng isang malaking error. Kung mangyayari pa ulit ang ganito, agad kitang tatanggalin sa trabaho. Opo. Bitawan mo ako. Ang marriage certificate ay naging ganito na. Hindi ko alam kung pwede pa bang magdiborsyo. Tama, may hawak pa si Shenzhou ng isang kopya ng marriage certificate. Pwede pa ring magdiborsyo. Tatawagan ko siya agad.